May mga pangyayari sa ating buhay na nangyayari sa atin dahil sa ating sariling kapabayaan at kapusukan. May mga bagay na dapat sana ay ating naiwasan kung tayo ay naging matatag lang sa ating paninindigan. Pero sadyang nasa huli talaga palagi ang pagsisisi. Maiisip mo lang ang laki ng pagkakamaling iyong nagawa kung nasira na ang buhay mo nang dahil dito. Pero huli na nang malaman mo ang lahat. Ikaw, ano bang pagkakamali ang hiniling mo na sana ay hindi mo na lang nagawa sa buhay mo? Dear Mama Mia, ako si Ron, isang lalaking mapusok nung aking kabataan. Marami akong mga babaeng nakarelasyon at naikama, Mama Mia. Pero simula noong nagkaasawa na ako, ay pinilit ko talaga ang sarili kong maging matino alang-alang sa aming sinumpaan ng aking asawa sa harap ng simbahan. Mama Mia, naging matagumpay naman ako sa aking pag-iwas sa mga tukso sa aking paligid. Ilang taon din na naging maayos ang pagsasama namin ng asawa ko. Hanggang sa magkaroon na kami ng mga anak. Pero Mama Mia, sadyang napakahirap mabuhay sa bansang Pilipinas. Lalo na kung kapos ka rin sa pera. Lalo na kapag naging sunod-sunod ang mga anak mo. Bilang isang mga magulang, ay ating responsibilidad na bigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga anak. Kaya heto ako, Mama Mia. Mag-aanim na taon na akong nagtatrabaho dito sa gitnang silangan bilang isang accountant. Dahil sa tindi ng gastos at pagpapalaki ng 3 naming mga anak ng aking asawa, ay napagdesisyonan naming dalawa na kaming dalawang magtrabaho dito sa abroad at iwan na lang sa mga biyanan ko ang pag-aaruga sa aming mga anak. Nurse kasi ang asawa ko, Mama Mia. Naghanap talaga ako ng mapapasukan ni Mrs. at pinalad naman siya na matanggap sa Ministry of Health, kaya okay na rin ang sweldo niya. Kumbaga, sulit na sulit ang aming pagtitiis na mawalay sa aming mga 3 anak. Mama Mia, June 2006 nang dumating ang asawa ko dito. Sinuwerte din na madistino siya sa trabaho na malapit lang din sa pinagtatrabahuan ko. Agad kong inayos ang mga papeles na dapat ayusin para makapag-leave out kaming dalawa. Strikto kasi dito, Mama Mia. Hindi pwede na magsama ang isang lalaki at isang babae sa iisang bubong nang hindi sila kasal. Kaya naman ang dami ko pang pinrocess na mga requirements at documents para lang mapatunayan sa gobyerno dito na mag-asawa talaga kaming dalawa ng misis ko. And after 3 months ay nakumpleto din namin. Kaya agad-agad kaming humanap ng bahay para sa aming dalawa. Mama Mia, may kumare at kaibigan kami na malapit lang din sa amin. Actually, Mama Mia, isa siyang malaking parte sa kwento kong ito. Engineer ang kumpare namin. Kaya sa bahay lang lagi si kumare at nag-aalaga ng kanilang anak na babae na 2 years old na nung mga panahon na yon. At dahil uso dito ang share-share sa bahay para makatipid, ay inalok nila kami na dun na lang kami tumira sa kanila. Kasi ay solo lang naman nila yung medyo malaki nilang flat. Bago pa natapos ang pag-process ko ng mga papeles namin ng asawa ko, Mama Mia, ay madalas na kami kila kumare. Dahil in-sponsor nila si Mrs.
para makalabas, kaya sulit talaga yung kwarto na ibibigay sa amin. Mama Mia, ilang taon din na hindi kami nagsama ng asawa ko. Actually, magdadalawang taon akong nauna sa kanya dito. Kaya naman, puno talaga ako ng pananabik sa asawa ko, Mama Mia. Hindi kasi uso dito yung pagbabayad ng mga babae para maging parausan ng mga lalaking naghahanap ng kalinga at nakakamiss ng kalinga ng kanilang mga asawa. Kaya naman, Mama Mia, naging sulit talaga ang kwarto na binigay sa amin ni Mare at Pare. Dahil doon ko ibinuhos ang lahat ng pagmamahal at pagkamiss ko sa asawa ko. First week of September noon nang lumipat kami ng bahay. Enjoy na enjoy ako sa buhay dahil talaga namang iba yung may kaagaw kasaunan at kumot tuwing gabi. Mama Mia, 2 taon yata akong nasanay na walang katabi. At tuwing bakasyon lang talaga ako nakakapag-change oil o nakakapag-team building. Alam nyo na siguro kung ano ang ibig kong sabihin. At dahil wala ang mga anak namin dito ay talaga namang naging parang mag-boyfriend at girlfriend lang kami ni Mrs. Wala kaming oras na pinipili. Basta't nagkita at nagpang-abot, fight agad kaming dalawa. Pero Mama Mia, hindi din naging madali ang pagsasama namin dito. Lalo na ang schedule naming dalawa. Naging broken time ang pasok ko sa opisina. 7:30 a.m. to 11:30 a.m. and then 4 p.m. to 8 p.m. Kaya naman, Mama Mia, ay bakante ako ng 11:30 to 4 p.m. Si Mrs. naman ay dahil nurse siya, paiba-iba ang schedule niya. Minsan 7 a.m. to 3 p.m. Minsan 3 p.m. to 11 p.m. At meron ding 11 p.m. to 7 a.m. Mama Mia, kasama naman namin sa bahay na si kumpare ay straight talaga ang oras niya na 8 a.m. to 5 p.m. palagi ang kanyang schedule. Masaya naman ang naging takbo ng mga buhay namin. Madalas tuwing Friday ay may kasiyahan sa bahay. Konting inuman, kwentuhan at kantahan. Si kumare ko ay mahilig sumayaw at kumanta. At kapag medyo may tama na siya ng alak, Mama Mia, ay nagiging galaw-gaw na ang kanyang kilos. Parang wala na siyang iniinda na dapat ay maging prim and proper siya dahil may ibang tao sa bahay nila. Kung ganon si kumare, Mama Mia, ay kabaliktaran naman niya ang misis ko. Napakapinong kumilos ng aking asawa. Yun ang isa sa mga bagay na talaga namang nagustuhan ko sa kanya noon. Kahit naman kasi may pagka-playboy ako noon, Mama Mia, ay hinahanap ko pa rin ang isang babae na matino at isang babae na pwede mong iwan sa bahay nang hindi ka nangangamba na baka maagaw ng iba. Kung pagkukumparahin mo si kumare at ang misis ko, Mama Mia, di hamak naman talaga na panalo ang misis ko. Gawas sa edukada siyang babae, ay mahinhin talaga siya at maganda. Pero pagdating sa katawan, Mama Mia, kahit may anak na si kumare ay panalong-panalo siya kumpara sa misis ko. Siguro ay dahil na rin sa isa pa lang ang anak ni kumare. Samantalang ang misis ko, Mama Mia, ay nakatatlong anak na. Iba talaga ang bumpers ng kumare ko, Mama Mia. Ang misis ko naman ay hindi naman mataba at hindi naman payat. Katamtaman lang. Pero sadyang wala siyang maipagmamalaking mga bumpers, hindi katulad ng aking kumare. Mama Mia, hindi ko alam pero sadya talagang tinutukso ako ng pagkakataon. Pag umuwi ako sa tanghali bago mag 12:00 ay nasa bahay na ako.
Pag pang-umaga naman si Mrs., 7 a.m. to 3 p.m., yung mag-ina lang ang naaabutan ko. Ang aking kumare at ang kanyang anak na babae. Madaldal si Mare. Hindi siya nauubusan ng kwento at madalas ay nagkakasabay kami sa kusina na magluto tuwing tanghalian. Kung matulog kasi silang mag-ina ay hanggang tanghali. Kaya tanghali na rin siya kung magluto para pagdating ni pare ng hapon ay kakain na lang sila. Mama Mia, lalaki lang po ako. Pag nakita kong magsuot ng damit si kumare, lalo na at nasa bahay lang, ay talaga namang papasukan talaga ng demonyo ang utak ko. Tulad ng minsan akong umuwi ay nakashort lang siya ng maiksi at sobrang nipis at nakakoton sando lang. Kahit malayo ay alam na alam mong wala siyang suot na bra. Dahil bakat na bakat, Mama Mia, ang kanyang itinatagong magandang hinaharap. Kaya naman para makaiwas ako sa tukso ay nagkukulong na lang muna ako sa kwarto ko. Sinasabi ko na lang sa sarili ko na mamaya na lang ako magluluto. Dahil malapit na sa amin yung anak nila, yun nga pala Mama Mia ay inaanak ko rin. Mama Mia, yung anak nila ay nakasanayan na rin kaming dalawa ng misis ko. Lagi siyang sa kwarto namin at nakikipaglaro. Kaya kahit talaga nung tago ko Mama Mia, ay hindi ko talaga maiwasan na makaharap ang kumare ko. Tulad na lang ngayon, kumakatok na naman ang bata sa aming kwarto at tumatawag ng ninong. Gusto niyang makipaglaro sa akin. Ako naman, Mama Mia, ay nagkukunwaring natutulog pa. Ayoko talaga siyang labasin dahil kung baka anong kademonyuhan na naman ang pumasok sa isip ko pag nakikita ko ang sexy niyang nanay. Pero sadyang makulit ang isang bata, Mama Mia. Hindi niya talaga tinitigilan ang pagkatok sa pintuan ng kwarto namin ng asawa ko. Narinig ko pang sinaway siya ng kaniyang nanay. Ang sabi pa nito ay baka natutulog raw ako at mamaya na lang gabi. Pero ang bata ay hindi talaga nagpapapigil. Kaya naman Mama Mia, naisipan ko na lang na labasin ang batang yun at saka nakipaglaro na lang ako sa kanya. After 10 minutes na nasa loob ng kwarto namin ng asawa ko ang anak niya, ay kumakatok na si Mari sa labas at tinatawag ang aking inaanak dahil paliliguan niya raw. Binuksan ko ang pinto at talaga namang para akong ipinako sa kinatatayuan ko. Dahil Mama Mia, exaggeration man pero yun talaga ang mailalarawan ko. Parang halos nakahubad na sa harap ko si kumare dahil talaga namang ang nipis-nipis ng sandong suot niya. At sure na talaga ako na wala siyang suot na bra dahil kitang-kita ko yun sa malapitan. Natauhan na lang ako nang bigla niyang tawagin ang pangalan ng anak niya. Pagyuko ni kumare sa pagkuha niya sa kaniyang anak ay kitang-kita ko ang mga bagay na hindi ko dapat nakikita, Mama Mia. Ang mga bagay na dapat sana ay ang asawa niya lang ang nakakakita. Magkakasing tanda lang kami nila kumare. Nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay 32 years old kaming pareho. Mas matanda sa amin si pare ng 6 na taon. Si kumare naman ay matangkad din na tulad ng misis ko. Nasa 5'5" to 5'6" ang kaniyang height. At talaga namang maalaga din siya sa kaniyang katawan. Napakaputi rin ng kutis niya, Mama Mia. Mahaba ang kaniyang buhok. Medyo chubby ng konti at kung manamit talaga ay parang ipinapakita na niya sa lahat ng tao ang tinataglay niyang kayamanan. Lalong-lalo na ang kaniyang bumper dahil palagi siyang naka-sexy shorts sa tuwing nasa bahay lang kami.
Mama Mia, dumating ang isang linggo na halos pang umaga lahat ang schedule ng misis ko. Kaya naman isang linggo din akong nagtitiis at nagkukulong dahil yung mag-ina lang ang lagi kong inaabutan ng tanghali sa bahay. Napapansin ko, Mama Mia, na kapag nasa bahay ang asawa ko ay hindi naman ganun ka-daring ang isinusuot ni Kumare. Hindi ko alam kung totoo ang nasa imagination ko, Mama Mia. Pero para bang inaakit ako ng kumari ko. Tulad ngayon, bakat na naman sa suot niya ang kanyang itinatagong mga kayamanan. Naka-shorts siya, Mama Mia, at nakamaluwang na puting t-shirt na manipis pa rin at wala pa rin siyang suot na bra. Nasa sala silang dalawang mag-ina at pinapakain niya ang kanyang anak. Mama Mia, gusto kong ilarawan sa iyo ang itsura ng flat namin nang sa ganon ay may ideya ka kung ano ang nakikita ko sa loob ng bahay. Pagpasok mo sa pinto ay ang receiving area. Nasa kanan agad ang kwarto namin ng asawa ko. Sila Kumare ay diretso ka lang at kaliwa yung kusina at sa dulong kaliwa ay yung banyo naman. Kung dati, Mama Mia, ay kay misis lang nakikipagkwentuhan ng mga green jokes itong kumare namin, ngayon ay pati sa akin kahit kaming dalawa lang ang nag-uusap ay okay lang sa kanya na mag-usap kami ng mga green jokes. Masyado ko daw pahirapan ang kumare niya na asawa ko kapag gabi. Sabi niya, Mama Mia, ay naririnig niya raw kaming dalawa ng asawa ko sa tuwing may nangyayari sa aming dalawa. Mama Mia, kahit joke lang talaga ang mga sinasabi niya, ay hindi ko naman maipagkakaila na naaapektuhan ako sa mga jokes na yon. Matangkad akong lalaki, 5'11". Hindi sa pagmamayabang, Mama Mia, pero magandang pangangatawan ko. Hindi naman ako ganun kagwapo pero hindi rin naman ako pangit. Ang may pagmamalaki ko talaga, Mama Mia, ay ang hubog ng aking katawan na kung tawagin nila ay parang nag-gym o gym instructor. Mama Mia, wala din akong itinatago sa aking katawan dahil proud ako doon. Pinaghirapan ko yun. Nung minsan na nakapag-usap kaming dalawa ni Kumare at tinanong niya kung bakit maingay raw ang asawa ko kapag gabi, ay sinasabi ko na lang sa kanya na nanonood kami ng mga malalaswang palabas at hindi naman ang asawa ko ang kanyang naririnig. Dahil sa totoo lang, Mama Mia, ay mahinhin talaga ang asawa ko kahit pagdating sa kama. Mama Mia, dahil sa nadadala na rin ako sa usapan namin ay binalik ko sa kanyang tanong. Tinatanong ko kung hindi niya ba namimiss si pare. 2 araw na kasing wala ang kumpare ko noon dahil may convention sa trabaho. Pero sumagot siya ng mga makahulugang sagot. Namimiss, kaya lang, hindi niya dinugtungan ang kaya lang, Mama Mia. Ilang saglit pa akong naghintay pero hindi pa rin siya nagsalitang muli. Kaya tinanong ko na siya. Kaya lang ano? Wala, wag na nga lang. Pero Mama Mia, sadyang na-puzzle talaga ako at na-bother sa huli niyang sinabi. Pero kahit na ganon, ay hindi na rin ako nagpumilit na magtanong pa. Nag-isip din ako na baka ganito lang talaga ka-open si Kumare. Mama Mia, baka ako lang ang nag-iisip ng masama. Baka talagang ganun lang ang ugali niya. Kaya naman, hindi ko na tinanong o kinulit pa ang ibig niyang sabihin sa kanyang mga sinabi sa akin. Kinabukasan ay dumating na si kumpare.
Si Mrs. naman ay pang umaga pa rin, Mama Mia. Pero kahit dumating na si kumpare ay diretsyo naman ito sa trabaho. Kaya ang mag-ina lang ulit ang inabutan ko pag uwi ko ng tanghali. Nagluluto noon si Mari at nakaduster lang. Hindi ko maaninag kung may panloob ba siyang suot kasi malayo siya sa kusina mula sa aming pinto. Binati ko siya. Hi Marge. Margie kasi ang pangalan ng kumari ko, Mama Mia. Dumating na pala si pare kagabi. Siguro nag-ano kayo, no? Binitin ko rin ang tanong ko nang makaganti man lang ako sa pambibitin niya sa akin kahapon. Wala, pagod na pagod nga eh. Sagot biro din niya sa akin. Nakaisip ako noon ng kalokohan. Nagpalit ako ng damit at naka-cycling short lang ang isinuot ko, Mama Mia. Hindi na ako nagsuot ng panloob at talaga namang nagpalabas ng lahat yon ng aking tinatagong kamatsuhan. Hindi na rin ako nagdamit kasi madalas naman talaga akong nakahubad kapag nagluluto, Mama Mia. Nakatalikod si kumare at nakaharap siya sa kanyang niluluto nang nilapitan ko siya sa kusina. Ang inaanak ko naman ay busy sa panonood ng TV sa kwarto nila. Oh, mukhang masarap yung niluluto mo ah. Sabi ko kay kumare. Oo. Naglaga ako ng baka para pag uwi ng pare mo ay makakain siya. Huwag ka na ring magluto dahil marami naman ito. Pagtikim niya sa ulam ay tsaka siya humarap sa akin. Kitang-kita ko ang reaksyon niya, Mama Mia. Muntik na niyang mabitawan ng sandok sa kanyang pagkabigla. Kasi talaga namang, Mama Mia, na ibinalandra ko sa kanyang pagkalalaki ko. Halatang halata na nawala siya sa kanyang konsentrasyon sa kanyang pagluluto at medyo natutulala pa siya na nakatingin sa aking pang-ibaba. Lumapit ako muli sa likod niya at ang sabi ko, patikim nga. Mama Mia, double meaning yon para sa akin. At nung makalapit ako sa kanya ay naamoy ko si kumare. Ang bango niya kasi naliligo talaga siya bago magluto. Binigyan niya ako ng konting sabaw sa sandok at ang sabi niya, "O eto, tikman mo." Nang magkasalubong ang aming mga tingin ay talagang hindi ko na natiis, Mama Mia. Sabi ko sa kanya, hindi yan ang gusto kong tikman. Eto, sabay halik ko sa kanyang kamay. Pari naman, walang ganyan yan. Ang tangi niyang nasabi sa akin. Pero alam ko, Mama Mia, at ramdam na ramdam ko na nag-aapoy na rin ang pakiramdam ni kumare. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip at itinuloy ko na ang pag-atake ko sa kanya. Kinuha ko ang sandok sa kanyang kamay at hinawakan ko siya sa baba, sabay halik sa kanyang mga labi. Napakalambot at napakasarap ng mga labi niya habang hinahalikan ko. Pero nang kabigin ko ang bewang niya, Mama Mia, ay ibinukan niya ang kanyang bibig. Doon, Mama Mia, ay nabigang laya na makapasok ako sa kanyang bibig nung araw na yon. Ramdam na ramdam niya ang pag-iinit ko sa kanya, Mama Mia. Bumabangga na rin ang aking pagkalalaki sa kanyang puson. Kaya naman hindi ko na pinigilan ang sarili ko. Mama Mia, ginamit ko na rin ang mga kamay ko para haplusin ang kanyang buong katawan. Hindi nga ako nagkamali. Wala siyang suot na panloob sa kanyang dibdib. Ramdam na ramdam ko ang dibdib niya, Mama Mia. Sabi nga ng literal na joke ay kapuspalad. Dahil talaga naman na hindi nagkakasya sa palad ko ang dibdib ni kumare. Mama Mia,
si kumari rin ay walang naging pagtutol sa mga inasal ko sa kanya. Siya na rin mismo ang kumabig sa aking lieg at mas pinalalim pa niya ang aming paghahalikan. Hindi ko na pinigilan ang sarili ko. Nagtagumpay na akong maitaas ang kanyang duster kaya nakita ko na ng buo ang kanyang katawan. Mas maganda ang view ngayon kaysa noong unang nakita ko na yumuko siya. Mama Mia, napakaganda talaga ng kanyang katawan at ng kanyang kutis. Walang panama ang kutis ng asawa ko. Pero aaminin ko, Mama Mia, na nung mga panahon na yun ay hindi ko na naisip ang mga asawa naming dalawa. At nung niyakap niya ako ay kinaladkad ko siya ng konti palayo sa niluluto niya at baka malapnos pa kaming dalawa. Isinandal ko siya sa may lababo. Tuluyan ko na ring inalis ang kanyang duster kaya naman ay nakapanty na lang siya habang naglalampungan kaming dalawa. Mama Mia, nagulat ako at naging mapusok na rin si kumare. Naging magalaw na rin ang kanyang mga kamay at kung saan-saang parte na ng katawan ko nakakaabot at humahaplos. Hanggang sa hinaplos na niya ang cycling shorts ko. Mama Mia, nagulat ako sa pagiging agresibo ni kumare. Para siyang hayok na hayok at halata naman talaga na tigang siya sa kumpare ko. Hindi ko na maipagkakaila, Mama Mia, na natutupok na talaga ako ng tuluyan sa nag-aapoy na eksena naming dalawa ng kumare ko. Magkaiba sila ng asawa ko. Ang misis ko kasi, Mama Mia, ay napakamayhinhin talaga. Hindi siya kumikilos kapag hindi ako nauuna. Ang misis ko ay dapat iginigiya ko pa ang kanyang mga kamay kung saan pupunta at kung ano ang hahawakan dahil walang initiative ang asawa ko pagdating sa pagkikipagromansa. Habang si kumare naman, Mama Mia, ay expert sa ganon. Naisip ko na sadyang napakaswerte siguro talaga ni kumpare. Pero bakit hindi niya binibigyan ng pansin ang asawa niya? Kung ako siguro si kumpare, ay baka inaraw-araw at halos oras-oras kong pinapaligaya ang asawa ko. Mama Mia, dahil sa takot ko na baka maabutan kami ni kumpare at bigla itong umuwi, ay hinila ko si kumare papasok sa kwarto naming dalawa ng asawa ko. Doon ay itinuloy namin ang naputol naming paglalampungan. Pero bago mangyari yon ay binalikan ko muna ang kusina at pinatay ko ang kalan at pumasok ako sa kwarto namin. Kaya lang, Mama Mia, bago pa tuluyang may mangyari sa aming dalawa ni kumare ay bigla namang umiyak sa kabilang kwarto ang inaanak ko. Doon ay biglang nagbalik kaming dalawa ni kumare sa aming matinong pag-iisip. Bigla niya akong iniwan. At nung makaalis na siya sa kwarto namin, ay bigla naman akong nakaramdam ng konsensya. Una ay napakabait ng asawa ko para lokohin. At si pare, napailing na lang ako. Hindi ko talaga maintindihan ang sarili ko, Mama Mia. Natiis ko ang 2 taon na hindi ko kasama ang asawa ko at sa mga taon na yun ay hindi ako nagloko. Kung kailan naman nakasama ko na ang asawa ko at gabi-gabi na may nangyayari sa aming dalawa, ay tsaka ko pa naisip na magloko sa kanya. Kaya naman nagkulong na lang ako sa kwarto at pinilit ang sarili kong makatulog. Pero hindi ko talaga magawa ang makatulog, Mama Mia. Una ay dahil nabitin ako sa nangyari sa aming dalawa ni kumare. Pangalawa ay hindi ko alam kung papaano ko siya haharapin gayong may nangyayari na sa aming dalawa. Lumabas na lang ako ng kwarto nang mag-aalas 3 na ng hapon dahil susunduin ko na ang asawa ko.
Kanina ay narinig ko ang mag-ina na lumabas ng kwarto para kumain. Pagdating naming dalawa ng asawa ko ay dumiretso si Mrs. sa kusina at kumain muna kaming dalawa. May nakalagay na baka sa lamesa na bigay ni Mare at ininit na lang yon ng asawa ko sa microwave. Habang kumakain kami ay bigla namang lumabas si Kumare at ang anak niya. Nagsalita siya at tinanong ako, Mama Mia, "Masarap ba?" Mukhang may pagkahulugan ang kanyang sinabi. Mama Mia, kinabahan ako sa naging tanong niya. Hindi lang pala basta kinabahan kundi natakot ako. Sumagot naman si Mrs. "Ang sarap mo talagang magluto, sister. Paturo nga minsan." Sabi ng asawa kong nakangiti habang masarap na kumakain. "Magluluto pa ako mamaya ng pulutan at mag-iinuman daw kayo ng pare mo, pare." Ako naman palang kausap ng kumare ko. Sabi ko ay okay, tsaka ipinagpatuloy ang pagkain ko, Mama Mia, na parang walang nangyari. Mama Mia, mas lalo akong kinabahan dahil sigurado ako na isang malaking gulo ang napasok ko. Sa reaction kasi at sa kilos kasi ni Mare, Mama Mia, ay halata na para bang gusto pa niya na may mangyari sa aming dalawa. Bago pa siya tuluyang pumasok ulit sa kwarto nila ni Pare, ay nakita ko pang kinindatan niya ako habang hindi nakatingin sa amin ang asawa ko. Mama Mia, nung gabing yun ay inaya nga ako ni kumpare na mag-inuman kaming dalawa. Ayoko sanang pumayag pero naging mapilit si kumpare. Ang asawa ko naman, ang sabi niya ay matutulog na siya dahil maaga pa raw siya kinabukasan. 7 a.m. pa ang pasok niya. Kaya naman nag-inuman kaming dalawa ni kumpare sa may sala. Kinakain rin namin ang pulutan na niluto ni kumare. Sisig yun, Mama Mia. Mama Mia, hindi ko pa rin pala nasasabi sa iyo na malakas talaga ang tolerance ko pagdating sa alak. Dahil siguro sa nung kabataan ko ay palainom talaga ako, kaya naman hindi ako basta-bastang tinatablan ng kalasingan. Pero medyo opposite naman kami ni kumpare. O siguro ay dahil pagod na pagod lang siya sa trabaho kaya madali siyang nalasing. Nung pasuray-suray na siya, Mama Mia, ay sinabi ko na sa susunod na araw na lang namin itutuloy ang aming inuman. Pero naging mapilit ang kumpare ko. Sabi niya ay wala naman raw siyang trabaho kinabukasan dahil pinayagan siya ng opisina nila na mag-day off kasi nga naging sunod-sunod rin ang kanyang trabaho at pumunta pa siya sa conference. Mama Mia, pinagbigyan ko na lang ang kumpare ko. Nag-inuman pa kami hanggang sa hindi na niya kinayang kalasingan at nakatulog na siya. Mama Mia, nung inililigpit ko na ang aming mga pinag-inuman at pinagkainan, ay bigla namang lumabas si kumare mula sa kwarto nila. "Oh, ano pare? Lasing na ba yung kainuman mo?" Tanong niya sa akin. "Oo walang panama ito sa inuman." Sabi ko naman sa kanya. "Ay talaga namang walang panama sa iyo yan. Kahit hindi sa inuman." Makahulugang sabi sa akin ni kumare, Mama Mia. Noon din ay hinila niya ako papasok sa kwarto nilang dalawa. Dahil sa espiritu ng alak at dahil na rin sa pagkabitin ko sa kanya nung araw na yon, Mama Mia, ay tuluyan na nga akong nagpadarang sa apoy na hinahatid sa akin ng kumare ko. Hindi pa nga namin na isasara ang pintuan ng kanilang kwarto ay kinabig na niya ako ng mapupusok at maaalab na halik. Naghalikan kaming dalawa na para bang wala ng bukas.
Mama Mia, ramdam na ramdam ko ang pag-iinit ni kumare dahil siya na rin mismo ang nagtanggal ng pagkakabutones ng aking pantalon. Siya na ang naghubad ng aking pang-itaas at sinunod niyang hinubad ang aking pantalon kasabay ng natitirang saplot ko, Mama Mia. Sinerbisyuhan ako ni kumare. Bagay na hindi magawa ng asawa ko dahil nandidiri siya sa bagay na yon, Mama Mia. Hindi ko maipagkakaila na na-enjoy ko talaga ang ginagawa sa akin ng kumare ko. Kaya naman ibinalik ko sa kanya, Mama Mia, ang pagsiserbisyong ginawa niya sa akin. Ginawa ko sa kanya ang mga bagay na ginagawa niya sa akin. Mama Mia, maingay si kumare pagdating sa romansahan. Kaya naman hindi ko inaalis ang bibig ko sa bibig niya dahil baka magising ang asawa niya o di kaya naman ay magising ang asawa ko na nasa kabilang kwarto lang. Hindi ko alam kung dahil sa espiritu ng alak o sadya talagang ginusto ko na may mangyari sa aming dalawa ni kumare. Mama Mia, nung gabing yun ay pinagsaluhan namin ng kumare ko ang isang bawal na pagtatalik. Pagtatalik sa pagitan ng dalawang taong may kanya-kanya ng asawa. Pero hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman, Mama Mia. Oo, playboy ako nung una. Maraming babae na akong natikman pero hindi ko alam kung bakit hindi ko maipaliwanag ang sarap na nararamdaman ko nung kaniig ko ng kumare ko. Pagkatapos na may mangyari sa amin, ay bumalik na ako sa kwarto naming mag-asawa. Natulog ako ng may ngiti sa aking mga labi. Nakokonsensya man, pero hindi matatawaran ang satisfaction na naramdaman ko nung gabing yon. Mama Mia, mula nang may mangyari sa aming dalawa ni kumare, ay talaga naman na nagwi-wish na ako na sana ay pang-umaga na lang lagi ang pasok ng asawa ko. Sana ay 7 a.m. to 3 p.m. na lang siya lagi. Nang sa ganon ay may 12 to 3 p.m. kaming dalawa ng kumare ko sa araw-araw. Oo, Mama Mia, inaraw-araw na naming dalawa ni kumare ang bawal naming pagniniig. Hindi ko alam kung anong meron sa aming dalawa. Wala naman kaming pinag-usapan, Mama Mia. Hindi namin pinag-usapan kung may relasyon ba kaming dalawa o sadyang sex lang talaga ang habol namin sa isa't isa. Pero isa lang ang nasisigurado ko. Pareho kaming na-e-enjoy sa ginagawa namin. Kahit na bawal, kahit na makasalanan, ay alam na alam ko, Mama Mia, na lunod naman kami sa sarap ng aming ginagawa. Ang buong akala namin ni kumare, Mama Mia, ay magiging malaya kami sa ganoong mga gawain namin. Hanggang sa isang araw, siguro mag-aapat na buwan na mula nung unang may mangyari sa aming dalawa, ay hindi namin namalaya ng oras. Mama Mia, nung araw na yun, mula pagkadating ko ng 12:00 ng tanghali, ay agad na kaming pumasok sa kwarto. Agad naming pinagsaluhan ng bawal naming pagniniig. Pinatulog niya rin ang anak niya, Mama Mia, sa kwarto nila. Si kumare naman ay sa kwarto namin ng misis ko pumunta at doon namin pinagsaluhan ang init ng aming mga katawan. Ilang beses naming ipinalabas ang init namin sa isa't isa. At dahil sa sobrang pagod na pagod kami, ay nakatulog kaming pareho ng walang mga saplot at nakahiga sa kama namin ng asawa ko. Siguro, Mama Mia, dahil sa sobrang pagod ay hindi na namin namalaya ng oras. Hindi ko na rin narinig na nag-alarm ang cellphone ko. Naka-alarm kasi ang cellphone ko every 2:30 p.m. Mama Mia, para magising ako at para masundo ko ang asawa ko o
Umayos ko ang kwarto namin bago siya dumating. Sinisigurado ko kasi na walang bakas na naiiwan mula sa pagniniig namin ng kumari ko. Pero naging iba ang araw na yun, Mama Mia. Dahil sa sobrang pagod, kahit alarm ko ay hindi ko na narinig. Hindi ko nga alam kung talaga bang nag-alarm ang cellphone ko o hindi. Isang iyak at isang sigaw ang nagpagising sa akin. Sigaw ng asawa ko, Mama Mia. Mga baboy. Yun ang paulit-ulit niyang sinisigaw. At yun ang nagpagising sa akin. Napabalikwas ako sa kama, Mama Mia, at bigla akong tumayo nang hindi ko man lang namamalayan na wala pala talaga akong suot na kahit na ano. Si kumari naman ay naalimpungatan, Mama Mia, at binalot agad ang kanyang katawan sa kumot. Galit na galit ang asawa ko na nasinugod si kumari. Hinila niya ang buhok nito at saka pinagsasasampal. Ako naman, dahil sa sobrang gulat na aking naramdaman at dahil naalimpungatan rin ako mula sa aking pagkakatulog, ay hindi agad ako nakapag-react. Nung nasa labas na ng kwarto ang inaanak ko at umiiyak, ay dun ko lang na-realize, Mama Mia, na awati ng asawa ko sa ginagawa niyang pananakit kay kumare. Nung inaawat ko ang asawa ko ay mas lalo siyang nagalit. Ang sabi niya ay kinakampihan ko pa talagang makiri niyang kumare. Mama Mia, ako naman ang sinugod ng asawa ko. Galit na galit siya sa aming dalawa. Hindi pa siya natapos, Mama Mia, sa kanyang pag-iiyak. Si kumari naman ay binalot ang kanyang katawan sa kumot at akmang aalis na sa kwarto namin, pero nahablot pa rin siya ng asawa ko. Hindi ko talaga lubos maisip na magiging ganon ka-Amazona ang asawa ko, Mama Mia. Ang mahinhin kong asawa ay biglang naging Amazona sa pananakit niya sa aming dalawa ng kumari ko. Pilit kong inaawat ang asawa ko, pero pilit niya rin akong sinisipa palayo. Nagmamakaawa na ang kumari ko sa kanya, Mama Mia, na patawarin siya. Ang mabuti kay kumari ay hindi man lang siya gumaganti sa ginagawang pananakit sa kanya ng asawa ko. Nung mapagod na ang asawa ko, Mama Mia, ay umupo ito sa sahig at umiyak ng umiyak. Nilapitan ko siya at nung akma ko siyang yayakapin ay sinabihan niya ako na huwag akong lalapit. Nakakadiri raw ako, Mama Mia. Si kumari naman ay umalis at pumasok na ng kwarto nila. Takot na takot ako noon dahil baka kapag dumating si kumpare at malaman niya kung ano ang nangyari ay baka magalit siya sa amin at baka kung ano pang magawa niya sa akin. Kaya naman, Mama Mia, pinakiusapan ko ang asawa ko na aalis na lang kami sa bahay na yon. Pero ang sabi niya ay aalis siyang mag-isa at hindi niya ako isasama. Nung nag-iempake na siya ay bigla namang dumating ang kumpare ko. Naninibago siya sa katahimikan ng bahay. Mama Mia, bigla na lang sumigaw ang kumpare ko sa kwarto nila. Anong nangyari daw sa asawa niya at bakit namamaga ang pisngi nito at maraming kalmot ang mga kamay at mga paa nito. Kinatok niya kami sa kwarto namin ng asawa ko at tinanong niya kung ano ang nangyari. Kung may alam ba raw kami. Tumawa ang asawa ko ng malakas. Ang sabi niya ay 2 raw silang tanga sa bahay na yon. Mama Mia, tinitigan ako ng kumpare ko at tinanong sa matigas na tono kung ano ang nangyari. Hindi ko alam kung papaano ko aaminin sa kanya na kinalantari ko ang asawa niya. Yumuko na lang ako, Mama Mia. At ang pagyuko ko ay naging hudyat
para malaman ng kumpare ko ang totoo kahit walang ni isa sa amin na nagsasalita. Sinugod ako ng kumpare at sinuntok ako sa mukha. Hindi siya pinigilan ng asawa ko, Mama Mia. Ilang beses niya akong sinuntok at tulad ni kumari ay hindi ako lumaban dahil alam ko na kami naman ang may kasalanan. Mama Mia, pinagbantaan pa ako ni kumpare ko na ire-report ako sa kinauukulan nang sa ganon ay mapatawan ako ng kaparusahan. Bawal na bawal kasi yon sa gitnang silangan, Mama Mia. Matapos mag-impake ang asawa ko ay umalis na siya. Pinipigilan ko siya, Mama Mia, pero sinisigawan niya ako na nandidiri raw siya sa akin. Ako naman ay nag-impake na rin. Ayaw pa sana akong paalisin ni kumpare pero pinipigilan siya ng kumari ko. Lumuluhod ito na humihingi ng tawad sa kanya. Kumakapit pa ito sa binti niya nang sa ganon ay hindi na makalapit sa akin si kumpare. Pagkatapos kong maimpake ang mga mahahalagang bagay at mga papeles ko, Mama Mia, ay umalis na rin ako sa bahay nila. Nagtungo ako sa isa kong kaibigan. Doon ay sinabi ko sa kanya ang nangyari. Isa rin siyang Pinoy, Mama Mia. Sabi niya ay kasalanan ko talaga ang lahat. Noon daw ay bilib na bilib siya sa akin, Mama Mia, dahil ang akala niya ay napakatinukong tao. Dahil sa loob ng 2 taon noon na wala ang asawa ko sa tabi ko ay hindi ko man lang nagawang tumingin sa ibang babae. Pero ngayon kung kailan nasa tabi ko na raw ang misis ko ay tsaka pa ako gumawa ng milagro. Mama Mia, laking pasalamat ko na lang at hindi talaga ako inireport ng kumpare ko sa mga pulis at sa kinauukulan doon. Hindi ko alam kung ano nang nangyari sa kanila ni kumare. Kung nagkabalikan ba sila o kung pinatawad ba niya ang asawa niya. Pero ako, Mama Mia, ay wala nang balikan na nangyari sa aming dalawa ng misis ko. Hindi na niya ako muli pang pinatawad. Ang sabi niya ay sustentuhan ko na lang daw ang mga anak namin. Ang sabi niya, kung patatawarin niya raw ako ay sigurado raw siya na gagawin at gagawin ko ulit yon. Kahit ilang beses akong nagmakaawa sa kanya, Mama Mia, at nangako na hindi na mangyayari yon, ay hindi pa rin siya naniwala. Wala na raw saysay kung pagbibigyan pa niya ako dahil nawala na raw ang pagmamahal at pagtitiwala niya sa akin. Kaya naman, Mama Mia, ay umuwi ang asawa ko sa Pilipinas ng mag-isa. Ako naman ay nanatili dito sa gitnang silangan. Isa ako sa mga maswerte na hindi nawala ng trabaho nung magka-COVID, Mama Mia. Siguro ay dahil matagal na rin ako sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Minsan-minsan ay nagbabakasyon rin ako sa Pilipinas pero hindi ko na nakakasama ang asawa ko. Tanging ang mga anak na lang namin ang pinapasama niya sa akin. Mama Mia, halos magsasampung taon na rin mula nung magkahiwalay kaming dalawa ng asawa ko. Akala ko nga, Mama Mia, ay hindi na niya ako muling kakausapin pa. Ang ginagawa ko na lang ay nagpapadala ako ng sustento para sa aming mga anak. Pero nitong nakaraang buwan lang ay sinabi niya sa akin na magpa-file na siya ng annulment. After 10 years ay ngayon niya lang naisip na mag-file noon. At nalaman ko ang dahilan, Mama Mia. May iba na palang minamahal ang asawa ko. Isang foreigner ang nakabihag sa kanyang puso. Ang sabi ng mga kaibigan namin ay may balak na raw silang magpakasal, kaya naman minamadali na ng asawa ko ang annulment naming dalawa. Alam ko, Mama Mia, na mag-grant na anytime soon ang annulment na hinihingi niya. Mama Mia, hindi ko alam kung hanggang ngayon ay mahal ko pa rin ang asawa ko. Isa lang ang alam ko. Hanggang ngayon ay malaking-malaki pa rin ang pagsisisi ko sa ginawa kong kasalanan sa pamilya ko.
Isang kasalanan na kailanman ay hindi na ako nabigyan ng pagkakataon para maituwid. Wala na rin talaga akong naging balita kay kumare at kumpare. Hindi ko alam kung nasaan na sila ngayon. Kung nasira man ang pagsasama namin ng asawa ko, hinihiling ko na sana ay naayos nila kumpare ang sa kanila ng kumare ko. Hanggang dito na lamang Mama Mia at maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras para maibahagi ko ang kwentong ito sa YouTube channel mo. Lubos na gumagalang, Ron. May mga pagkakamali talaga na hindi na nagbibigyan pa ng isa pang pagkakataon para matuwid ito. Ang pagkakamali kasi ay dapat isang beses lang. Kung paulit-ulit mo na itong ginagawa ay hindi na yun pagkakamali. Siguro Ron, kung may nangyari sa inyong dalawa ni Marge ng isang beses, yun ay pwede pang pagkakamali. Pero kung ilang beses na inuulit-ulit nyo ang pagkakamali at ang pangyayaring yun, ay hindi na yun pagkakamali na lang, kundi ginugusto nyo na talaga. Diba umabot pa ng buwan o 4 na buwan ang relasyon ninyo, ang bawal ninyong pagniniig? Siguro ay may mga babae at may mga tao talaga na katulad ng misis mo na hinding-hindi nagbibigay ng second chance. Yung sabi ko nga, kung sa akin nangyari ang infidelity, yun ay hinding-hindi ko talaga mapapatawad sa ngayon. Ayoko namang magsabi ng patapos pero sadya talagang sa ngayon non-negotiable sa akin ang cheating. Isa lang ang wish ko sa iyo Ron, sana dumating ang panahon na mahanap mo rin ang kapayapaan sa puso mo. Dahil hanggang ngayon ay sising-sisi ka pa rin sa ginawa mo, ibig sabihin noon ay hindi mo pa rin nakahanap ang peace of mind. Siguro kung maging masaya na ang misis mo sa kanyang bago ay maging masaya ka na rin para sa kanya. Isipin mo na lang na siguro yun ay isang sign na talagang hindi kayo ang pangmatagalan na magsasama. Hangad ko na sana ay makahanap ka na rin ng totoo mong kaligayahan. Maraming salamat sa pag-share mo ng iyong kwento dito sa ating YouTube channel. At kung may mga katulad ni Ron na nais ding mag-share ng kani-kanilang kwento dito sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan na maaari niyo pong i-email sa akin ang mga kwento ng inyong buhay sa mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel, i-click ang notification bell para lagi kayong updated. I-like nyo rin ang video ito kung nagustuhan nyo at i-share nyo rin sa inyong mga kaibigan. Ako po ang inyong Mama Mia. Magandang araw at maraming salamat sa walang sawa nyong pagsuporta.